Malakas mag-amen pa sa Lord, puro ang luha tumutulo. Isa lang naman nag-amen. Malakas sumigaw, malakas magsinggit, pero walang luha tumutulo. Mahirap yung gano'n Amen? Kailangan pag malakas ka sumigaw, malakas ka magpuri, kailangan kasamang luha tumutulo sa iyong mata. Ibig sabihin, damang-dama mo yung presensya ng ating Panginoon. Papakita na tayo po ay masunurin sa ating Panginoon. We just only humble ourselves and follow and obey what God wants to do. We do not act as a rebellion. Minamahal, ang pagsunod sa Diyos, kailangan ipakita mo, kalimutan mo sarili mo. Forget yourself. Forget yourself. Kalimutan mo who you are. Anong posisyon mo? Anong kang klaseng tao? Kalimutan mo yan. If you praise the Lord, if you kneel down to the Lord, if you praise the Lord, forget yourself kung sino ka. Ang posisyon mo lang, lumuhod, itaas yung kamay, pumalakpak, umiyak, pagsisi, damay ng presensya ng Diyos. Yun ang pinaka-the-best na position. Pag manginig ka na, yun ang pinaka-the-best na position. Bakit? Pinupospos ka ng Santong Espiritu. Yun ang pinaka-the best sa lahat. Kahit magaling ka pa, sabi nga nila, magaling ka pa mag-preach, magaling kang umawit, magaling kang magtugtog, lahat magaling ka. Marami kang master expertise sa buhay mo, pero wala kang naramdaman ng presensya. You are nothing. Di importante sa Kristiyano, madama yung presensya ng Diyos. To prove na suwing pagsamba mo sa Panginoon because you just only obey God. Full of humbleness ang puso mo. Grabe, tumatagap-tak sa mata mong mga luha. Nadadama mo yung presensya, naginginig ka, nag-speaking tongues ka. Kaya mga minamahal, pantayan natin yan. Kami sa maraming tao nagkukumpiyansa. Kumpiyansa. Marunong na sila magsalita, marunong umawit, pero minsan, hindi mo makita nga tumutulo ang luha sa mata. Delikado po yun. Wala kang patik, wala kang timbre, wala kang silyo. Pagdating ng panahon, baka hindi ka madala sa rapture. Not taking for granted lang ang kaligtasan mo. Ano ibig sabihin ng taking for granted? I will take this opportunity. I've been baptized in Jesus' name. Na sa Church of the Living God ako. Malapas ako, propita ng Diyos. So taking for granted, ligtas na ako. Maligtas na ako. Pero sa paglingkod mo, hindi ka magsumikap na nanginginig ka sa presensya ng Diyos. Si Pablo, sabi niya, in much trembling. Sabi niya, in much trembling. I serve the Lord with fear and in much trembling. Buong takot at grabing panginginig, sabi ni Apostol Pablo. In my weakness and in much trembling, I serve the Lord. Kahit may kahinaan ka, kahit maraming problema, pero dapat manginig ka sa paglingkod sa Diyos. Once you feel the presence of God, hindi mo mapigilan ang puso mo, nanginginig ka sa presensya sa Diyos. You need to be revived. You need to be filled by the Holy Spirit. Di pa wala kang Holy Spirit sa puso mo, minsan buaka as a rebellion. Hindi ka makasunod sa Diyos. Bakit? Papasok yung pride. Amen? Sabi nga yung anak namin si Kenneth birthday niya nga nandong, happy birthday. Sabi namin mama niya, Dong, hindi ka namin nakikita nag-i-study. Sila bani nag-i-study. Niya, alam mo mama, papa, sila nag-i-study sa bahay kaya hindi na sila nakaintindi nag-lecture ng teacher. Kaya nag-i-study sa bahay. Ako, naintindihan ko yung lecture ng teacher. Bakit pa ako mag-study? Hindi basta-basta. Kaya hindi na ako kailangan mag-study. Kaya pag-lecture, naintindihan ko na, nasa isip ko na. Taking for granted. Amen? Amen. Walang pagsumikap. Kaya pag-exam, 0. Ganon din dito sa church. Bakit tayo sumasamba? Because first of all, we worship the Lord. We praise the Lord
And we give thanks to the Lord for all the blessing that we receive. Then sunod, we have to learn. Learn from the testimony that we heard. We have to learn the Word of God. Kaya nag-aaral tayo. Kaya tinawag tayong disciples. Ano ba yung disciples? Mga tinuruan ng Diyos. Mga tagasunod, follower of Christ, ang tawag disciple. We are the disciple of Christ. We are the follower of Christ. Ngayon, kung hindi ka sumusunod, you are not a follower of Christ. Hindi ka nakikinig, you are not a follower of Christ. You are not a disciple. Sabi na Biblia, if you are a disciple, you must to follow the teaching of the Lord. And if you have to follow, you inherit eternal life. Pag sumunod ka, magbana ka ng buhay na walang gan. Kita mo? Pag sumunod ka, magbana ka ng buhay na walang gan. Kaya yung pagsunod, kaligtasan ito. Prerequisite ito, isa ito, na pag sumunod ka, masunurin ka, ikaw po ay magbana ng buhay na walang gan. Eh bakit nandito tayo, sumasamba tayo Merkules, Biyernes at Linggo, maliban lang sa iba nga maabsinos? Kaya siguro wala sila makaintindi ng what is the really real meaning of obedience. Yan sabi dito. Bakit to? How come even when we know what God wants us to do, we act otherwise? We act. Sabihin, kumukontra. So could it be, we don't really understand the meaning of obedience. Or we forget how important it is. Nakalimutan ng gaano ka-importante ang maging masunurin. Eh pag mag-react ka, hindi ka sumusunod, you don't really understand what is the meaning of obedience. It is very important ito sa Kristiyano. Amen ba? Amen ba? Importante ito. Sabi ng Panginoon, come and follow me. Lahat mga apostoles come and follow me. Pag sa amin follow, sumunod lahat sila. Matthew tax story, come and follow me, sunod sila. Lahat na dinaanan ng Panginoon mga apostles, you come and follow me. Follow, sumunod sila sa Panginoon. Iyon po ang disciples, anak ng Diyos. Kaya napaka-importante ang pagsunod at maging masunurin. Simple lang naman ang pagsunod. Merkules, sambahin mo ang Diyos. Biyernes, sambahin mo ang Panginoon. Sunday, sambahin mo. Outside, mangaral ka ng Ebanghelyo to preach the gospel. Tinawag tayo mag-preach ng gospel. Isa yan, yan dapat sundin natin because that is Great Commission. Pangalawa, magbigay ka ng transferin mo dahil pinagpala ka, marami kang pwera, marami kang kinitaan. Nag-graduate ka sa college, may mga trabaho ka, engineer ka, contractor ka, ano bang klase trabaho. Kailan, para masunurin, pakita masunurin kayo, you give your tithes and offering. Pinagpala ka na ng Diyos, hindi ka nabibigyan ng offering, hindi ka masunurin. You really act as a rebellion. Sarili mo lang nasunod mo. Kaya, bantay natin, mga minamahal. Pagdating sa bahay mo, sa church, banal ka, banal ka. Pagdating sa labas, wala ka ng kabanalan. You are not obeying God. You react and you disobey. You rebel against the will of God. Dito, malaba yung palda mo. Pagdating sa labas, above the knee na lang. Ha? Dito, malinis yung mukha mo, pati bibig mo. Pagdating sa labas, marami ng kolorite. So you disobey. You disobey. What is the will of God? Marami ka na disobey. Kaya, minsan, you don't really understand what is the meaning of obedience. Nga ito po'y nakalimutan mo, ito'y pinaka-importante. It's really important sa bawat Kristiyano. Kaya mag-pray ka. Or you need to pray. You need help to pray on how to obey the Lord. What does obedience mean? Ano daw ang ibig sabihin ng obedience, ang maging masunurin? It's simple terms, it means hearing the Word of God and acting on it. Simply, nga termino, meaning ko ng obedience, maging masunurin, ay ang pakikinig ng salita ng Diyos. At ito'y ganyang ginagawa. You acting on it, what you heard, the Word of God.
Pangalawa, it implies aligning our will to God's will. Ibig sabihin, implies kailangan natin i-align ang ating kalooban sa kalooban ng Diyos. Hindi yung kalooban mo, hindi yung musibang ka. Aligning your will, i-align mo, ipantay mo ang iyong kalooban nga gusto sa kalooban ng Diyos. Ang ibig sabihin, hindi talaga masunod ang ating kalooban. Kung may kalooban mga gusto sundin, kailangan i-align mo, ipantay mo, itopo mo, iparehas mo sa kalooban ng Diyos. Doing what God has asked us to do. Gawin mo kung anong gusto ng Diyos sa'yo nga gawin. Ayaw pagsupaka. Amen? It is when we completely surrender to His authority and base our decision and our action on His word. Pagkatapos na kompleto na natin isurrender sa authority sa ating Panginoon, ay binabasihan ang ating desisyon at mga gawa, aksyon sa salita ng ating mahal na Panginoon. Tayo rin ang mag-conclude, tayo rin ang mag-implies, tayo rin ang susunod. If when we completely surrendered, if it is when we completely surrender, kung natapos ating kompleto sinurrender sa kapangyarihan ng Diyos, ng ating sarili, and base our decision and our action on His word. Base sa ating decision at ating mga aksyon sa salita ng Diyos na ating napakinggan. Intindihan nyo ba? Intindihan nyo ba? Sunod, what is the importance of obedience? Ano bang kaimportantihan, kalagahan na maging masunurin? Obedience is so important for every Christian. In fact, without it, falls short big time. Ano ibig sabihin? Ang maging masunurin sa Diyos ay importante sa mga Kristiyano. Nakikinig ba kayo? Impact. May impact pa. Parang attorney impact. Ito mangyari. Kung wala ito, malaglag ka sa simpleng bagay, ang bagsak mo napakalaki. Tingnan mo? Ganyan importante ang obedience. What is the importance of obedience? Obedience is so important to every Christian. In fact, without it, kung wala yan, we will fall short big time. Malaglag daw tayo. Full. Matumba daw tayo. Mahulog tayo in short. Pero ang bagsak mo, big time. Anong big time? Hindi basta-basta. Baka masalot ka, maputol yung daliri mo, madisgrasya ka, bigla ka tubuan ng kanser, bigla may mangyari sa pamilya mo, bigla may mangyari na masama sa trabaho mo, big time. You fall short big time. Ito po yung salita ng Diyos palaala. Kaya importante ang pagsunod, ang maging masunurin. Mapalakpakan ba natin ang Diyos? What is the importance of obedience? Because obedience is so important to every Christian. In fact, without it, we fall short big time. Maraming nang hindi sumunod sa Diyos, bumagsak, grabe. May naalala akong kapatiran dito sa Carmen, hindi ko nabanggit yung pangalan, matagal na nangyari. Matagal na siyang kapatiran. Nasave pa 1995 sa kusada dito. Grabe. Dumadalo. Marami siyang bunga na sisiran. Magaling mag-share. Yung trabaho niya, electrician, gumagawa ng mga repair ng mga ng mga sasakyan, mga alternator. Magaling. Pero, yung sinisira niya, ng tao, nadadala niya rito. Pero, alam mo yung harapan nila, tanduay.
Tanduay, umiinom sila. Pero magaling mag-share. Sumasamba dito. Sumasamba. Talaga mainit, nagbibigay. Nakita kami, sabi ko, Brad, na mahiwaga ka. Niya, bakit? Ope. Marami kang bunga na siran, pero yung bisyo mong pag-inom ni panigarilyo hindi makuha. Niya, matingala man ganito ko. Ang ginasiran ko, matingala man, bukumbirti ko man, gabisang gainom kami. Ha? Nang tiwala sa doon. Sabi ko, Brad, prangkahin kita. Baka naging kampante ka, kumpiyansa ka sa mga Kristiyano mo. Hindi tama yung ginagawa mo. Nadadala yung bunga niya, hindi rin magtagal. Isang araw lang, linggo, wala na. Backslide. Kasi pa nakita sa bisyo. Nabala ng Ginoo sa akin, beloved, okay. Sige, pagpriling kita. One day, galing, nalasing, labi inuman. Pag uwi, nagmumotor, lasing man, hubog. Biglang sumusunod sa tin-wheeler. Biglang orangkada, pagprino ng tin-wheeler, bigla ba? Hindi siya nakaprino kay lasing. Alam mo, sumuhot siya sa ilalim ng puwit ng tin-wheeler. Yung motor na iwan, yung ulo niyan tanggal, pati katawan naghiwalay. Yan ang sabi niyan sa Biblia. Obedience is so important to every Christian. In fact, without it, we fall short. Babagsak ka ng simple lang, pero big time ang mangyari sa buhay. Hindi natin pinipriyon na darating yung salot. Pero yun that is nature. Totoo yan. Dahil pinagbibigyan din the importance of obedience. Ang napakalaga ng pamiging masunurin sa Diyos. Huwag tayong magkumpiyansa, mga minamahal. Hindi ang paglingkod, hindi po paano lang. Laksa. Okay, ang Diyos pag-ibig naman yan, mapagmahal, mapagpatawad, maunawaan ako ng Panginoon. Kahit balik-balik ka kasalanan, balik-balik ka kontra sa Diyos, you always act as a rebellion to God. Okay lang yan, ang Diyos pag-ibig. Huwag kayo maganon, mga minamahal. Pag-ibig ang Diyos, pero pag mapuno ng gantangan, kaya kalison ng Panginoon. Beware the goodness and severity of God. Ang Diyos, goodness, babait sa mga sumusunod. Apang sa mga sumusupak, nag-disobey, severity will come. You fall short big time sa harapan ng Diyos. Hindi po basta-basta ang paglingkod sa Diyos, mga minamahal. Ito ay paalala lang. Tuwing mga preacher ito, mag-preach, lalo yung preacher nyo, ito ay paalala. Dahil lahat ay kinukot natin sa banal na kasulatan. Hindi po, wala kaming salita dito. Kami man mismo na sumikap kami nga maging masunurin. Kahit bagamat mahirap ang kalagayan namin, hirap na hirap. Malayong travel at marami mga gasusan sa church. Just to follow, just to obey what the Lord want us to do. Ginagawa namin. To visit the churches. To launch anniversaries para magkaroon ng spiritual revival. Kaya kailangan lang ma-revive. Once a year na kami magkita-kita. Ginagawa namin. Just to obey. Because obedience is very important to every Christian. Kaya kung kami lang, hindi na ako magpunta ron, hindi na tayo mag-anniversary. Gabing gastos, hirap, pagod. Kaya minsan, akala naman kapok manggagawa, nagpapasarap lang kami sa labas. Hindi kami nagpapasarap. Pagod, kulang sa tulog, yung naramdaman namin lahat. Pero just for speak of obedience, ginagawa namin ito. Pag dito ka naiwan, you must to obey, gampanan mong tungkulin mo. Early in the morning, rise up at 4 o'clock, magmata ka, purihin mo ang Diyos. Kayo mang ginagamit sa mga outsiders, pag-uri sa gawain, purihin Diyos. Hindi lamang may gawain ka magpuri. Pag may rhyme ka tayo, wala ginagawa sa iyong bahay, dapat pumunta ka sa Diyos. Araw-araw nagpupuri dito, just to obey. Kaya kung ikaw magsunod, ikaw ang papapalain. Wala namang papalain kung ikaw sumunod, ikaw naman. Ikaw yan, kasi ikaw yung gumagawa.
what you are doing, nakita ng ating Panginoon yan. How you obeyed. And because very important ang pagsunod, masunurin sa harapan ng Diyos. Palakpakan natin ang Diyos. Amen ba? Dahil walang retirement dito walang retirement sa church. Wala rin dito resignation sa church. Ikaw ang tumanggap sa Panginoon. Willingness, eagerness yan nga lumapit sa Panginoon, magpapagamit. Until you have life, paglingkuran mo ang Diyos. Hindi ka pwede umatras, hindi ka pwede mag-resign, hindi ka pwede saan ka pupunta. Kaya once hindi ka na sumunod sa Diyos. In fact, you fall short big time sa Panginoon. Delikado. Delikado. Kaya habang may buhay ka, habang may hininga ka, habang may magawa ka pa para sa Panginoon, sunod-sunuran ka lang sa gusto ng Diyos. Align your will to the will of God. Ang ating gusto minsan, i-align natin sa gusto ng Diyos. Tandaan po natin yan. Don't do it what your will, but your will be aligned to the will of God. Hindi yung sarili natin masunod, kundi ang ating kalooban maging align mo pantay sa kalooban ng Diyos. Meaning, palagi natin sundin kung ano talaga ang gusto ng Diyos para sa atin. Everybody say, praise the Lord. Amen ba? Everybody say, praise the Lord. Because obedience is an act of worship. At is demonstrate our love for God and set us apart. Ang pagmasunurin, ito po'y gawa ng pagsamba sa Diyos. Nagpapakita ng ating totoong pag-ibig sa Diyos. At giplaster natin ang ating buhay sa Panginoon, hindi tayo mahiwalay. Set us apart sa Panginoon. Because obedience is the hallmark of our salvation. Ang pagsunod at masunurin, alam mo bang hallmark? Ito po'y tatak ng ating pagkamadalisay putli sa harapan ng ating Panginoon. Obedience is the hallmark of our salvation. Ang maging masunurin, ito po'y tatak sa puso natin na tayo po'y banal dalisay ang ating kaligtasan na natanggap natin sa Panginoon. It should be authenticated. It is our obedience set us apart as authenticated children of God. Alam mo, authenticated? Authenticated, talagang totoo, legit, tama ang iyong pag-anak ng Diyos. Diba sa mga papilis, i-authenticate para ano? Ito'y legit, totoo. It's a true copy, legit copy, that authenticated. May pirma, may authentication. Kita nga Kristiyano, ganun din. Oto, we are saved grace through the redemptive work of the cross by the blood of Jesus Christ. Niligtas tayo ng Panginoon, hindi natin gawa, kundi sa grasya ng Panginoon. Ito'y sa dugo ni Kristo nga magas ako sa Kalbaryo. That's why every Holy Supper, nalala natin magpasting tayo, na gustong sumunod, malala natin, naligtas tayo sa cross, sa gawa ng Panginoon, na sa kanyang banal na dugo, na kung lumabas sa kanyang katawan. It is our obedience set us apart as authentic child of God. Pangita natin ang basunurin natin, ginawa natin ito, nga tayo po ay legal, authenticated, nga mga anak ng Diyos, totoong anak ng Diyos. That's why gumagawa tayo, sinusunod natin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Everybody, praise the Lord. Si Noah, mga minamahal, si Noe, obeyed God, sumunod sa Diyos. Sa utos ng Panginoon, kahit 120 years siyang nangaral ng Ebanghelyo, na wala nakikinig sa Kanya, still, umaalis si Noe, sinunod niya ang Diyos. He obeyed God. 120 years, wala nakikinig sa Kanya. Sabi ito, siraulo ka, Noe.
Saan yung baha? Saan yung kidlat? Wala! 120 years just to obey the Lord. Ginawa ni Noe, grabing sakripisyong ginawa. Suwaling-awali, walang nakikinig. Kaya nag-aabot sa Diyos after 120 years. 20 days. 120 years. 120 days ba ito? 120 years of preaching. Sabi ng Panginoon, grabe ang puso ng tao Noe. Gumawa ka na ng arka. Nang gumawa na sino ng arka, lalo nagtawanan ng mga tao. Nang natapos na yung arka, biglang nagkidlat. Lightning and thunder, tumulo ang ulan, grabe kalakas. Biglang tumaas ang tubig. Katulad kanina, ilang minuto lang yung ulan, biglang nagbaha. Ganun. Hindi mo mabantayan, hindi ka na makalakad. Kaya maraming hindi nakasamba dahil nabahaan sila. Pagdating ng Panginoon sa panahon ni Noe, pagbaha, lumutaw ang arka. Doon pa lang nagsigawan yung mga tao, Noe! Pasakayin mo kami sa arka. Anong sabi Noe? Sinirado na ng Diyos ang pintuan ng arka. Wala na akong magagawa. 120 years akong nangaral sa inyo. Nagpapalaala, hindi kayo sumunod sa pananawagan ko na utos ng Diyos. You disobey the will of God. Patay ang mga tao sa buong daigdig at the time of Noah. Sa atin, wala nang baha darating. Rapture na. Mas lalo mahigpit kay rapture na. Kailangan maging banal, perpekto ka, walang dungis, walang kulubot, walang bahid, walang kapintasan, sulusaman ini, wala. Kaya you must to obey. Sumunod ka, masunurin ka. Nga walang hugaw, bahid ang sarili mo. Kaya mga minamahal, maging masunurin tayo sa Diyos. The importance of obedience to God. 120 years yun, nangaral si Noe. Tayo, hindi na tayo ibutin ng 120 years sa paghintay ng pagbalik ng Diyos. Dahil matagal na ang Ebanghelyo pinangaral. Nung sa lupa pang Panginoon, pinangaral ang Ebanghelyo. Nung nawala na siya, pinangaral ang Ebanghelyo. Hanggang nakatayo sa early church, pinangaral ang Ebanghelyo. Until till now, may na 2,000 years mahigit malipas. Ngayon, ang mga nangsabi ng Panginoon sa Mateo, sa Luke, sa Mark, sabi ng mga apostoles, ang nangyari na. You shall hear war and rumors of war. Earthquake, famine, pestilence, droughts, earthquake in different places. Nangyari na ba? Nangyari na. The wisdom will arise throughout the world. Marami ng karunungan ng mga tao, mga computer, hindi na basta-basta nasulat po yan sa Biblia. Marami na. Nagkaroon ng variance against their mother-in-law, pamilya ng away-away nagpatayan. Nangyari na ba? Nangyari na. Shall rose, false prophet, nangyari ba? Marami nangyari. So wala na, ang atin na lang inihintay, last na lang ito, ang pagtunog ng trumpeta ng Diyos. This is the last and final countdown of our life. We're just waiting for. Wala nang iba. Ang pagbalik ng Diyos, mapakinggan natin ang tunog ng trompeta. Watch so that you can hear the last trump of God will sound with the voice of the archangel. And we, which are alive and remain, will be caught up together and meet the Lord in the air. My question is this: how could we meet the Lord in the air kung hindi ka makarinig ng trumpita? Maswerte pa sa atin ang namatay kay Kristo. Una pa silang magising sa libigan. Marvel not that those are in the grave
will hear the sound of the trumpet, they shall press to rise up. The grave will open. At sila po ay mag-rise up. Mauna pa yung mga patay kay Kristo. Swerte na sila. And we shall alive and remain. Tayo will be caught up. Marapture tayo. Ngayon, palagi ka pa nagre-lipstick, palagi ka pa nagme-makeup, palagi ka pa kung sa pa ng klaseng pagwapa mo ginagawa mo, yung wala ka ng holiness. Nagpapantalong ka pa, nag-shoot ka pa sa labas. Panay ka pa gawa ng hindi kalooban ng Diyos. Alam mong bawal, ginagawa mo. Kinukontra mo yung bawal. Kala mo okay lang ang Diyos, nakikita niyan lahat. Time will come in the judgment day of God, makita mo yan kung saan ka ilagay. Sa langit ka ba o sa impyerno? Madala ka ba sa rapture o hindi? Yun! Kaimportante ang pagsunod. Kaya sa mga ginikanan, sa mga parents, parang wala lang sa inyo yung mga anak nyo. Time will come. Kayo rin na magsisi. Dahil ninyo pinursigi yung mga anak nyo na sumunod sa Diyos. Pinabayaan nyo lang sila because of money. Because of material things. Because of makilala sa mong daigdig. Wala problema yan. If you became a professional, a graduate of this course, nagtrabaho ka, naging manager ka, marami kang pera, walang problema yan. Ang tanong ko, nakasunod ka ba sa kalooban ng Diyos? Hindi mo kaya bayaran ang Panginoon ng salapi. Baka pag minagpala ka na, marami ka ng pera, hindi ka pa marunong magbigay. So you disobey. Wala ka ng kabanalan, you disobey. Hindi ka nagbibigay, you disobey the Lord. Wala kang kabanalan, gumagawa ka ng hindi kagustuhan, you disobey. Lahat, you disobeying. Kaya pag i-disobey mo, pag time will come, you fall short big time. Baka ngangain mong dila kung ano mangyari sa buhay natin. Ito po'y palaala lamang. Wala namang perpekto sa atin dito. Kahit ako, marami kong pagkukulang. Pamilya ko, maraming pagkukulang. Pero hindi man pwede, sirado kong bibig ko, hindi ko sabihin sa pulpito. Kanya-kanya man tagaligtasan. Pero kung may maroon pa tayong magawa, mapaalalahanan natin sila, ang ating anak, pamilya. Gawin na natin before it's too late. Samtang may Diyos pang gapalaala sa atin. May salita pa ng Diyos gapalaala sa atin. Kung wala na, baka magsisi tayo, huli na. Minang sabi sa Ilonggo, may mangyari, dila na lang way labod. Intindihan nyo ba? Amen? Dila na lang way labod. You fall short big time. Kaya, mga minamahal, wala na bang sa Panginoon, walang huling pagsisisi, una palagi. Kahit magsisi ka pa, kung big time na nangyari sa buhay mo, patawarin ka ng Diyos, bro. Pag human magsisi, pikit na mata mo, wala na. Kasagaran, gano'n eh. Kung nagkukulang kapatiran, magkasakit, pag-pray-over, pag-pray. Lord, patawarin mo siya. Pag sabing patawarin mo ako, Lord, tapos, wala na. Nagsisi man ka, pero wala na. Hindi natin maibalik. Kaya habang hindi pa dumating, naging big time nangyari sa buhay mo, you fall short big time. Dapat ngayon magsisi ka na ng taos puso. Maglingkod ka na ng taos puso. Sunod ka na sa kalooban 100%, maging masunurin ka na. Because ang obedience is very important to every Christian. Importante po yun. Gusto natin ang langit, gusto natin paluguran Diyos, kung tayo palanginan, gawin natin itong kalooban ng Diyos. Hindi man kayo makaimin. Hindi man kayo makapalakpak. Hindi naman kayo makasinggit.
Ginigising lang tayo ng Diyos sa paglingkod sa Panginoon. Wake up. Arose. Regain your first love to the Lord. Ibalik natin ang unang nating pag-ibig sa ating mahal na Panginoon. Awitan natin, Diyos, mga minamahal.